Good morning! For today, I'm checking my status in USCIS website. So, I'm still waiting for my green card. So, this is what I'm doing every morning. Just want to make sure to check the status first if there's any updates or changes. Minsan, chinachat ko rin yung mga live agent kasi I got an email last week na they have taken an action on my case. But then, every time I logged in or signed into my online account, there's no changes. So here in USA, you can't go to work if you don't have green card or work permit. Hindi na pala ako nag-apply ng work permit kasi nababalitaan ko nung nag-send ako ng papers ko na yung green card na uuna pa sa work permit. So sabi ko, it's not gonna make sense kung mauuna pa yung green card sa work permit. At that time, April 1st, inaba na nila yung payment. So separate na siya, hindi na siya combo. Dati kasi, nasa 1,225 lang lahat na yun yung AP work permit and green card. So ngayon, naka-separate na siya. So pag nag-send ka ng green card, that will cost you 1,440 US dollars. And if you're gonna send work permit, that's additional $260. Sinabihan din ako ni Mr. after a week na nag-send kami ng AOS na mag-send ako ng work permit ko if I want. Sabi ko, wag na kasi baka magkasunod lang din sila. Another gastos na naman yon. I don't expect na matatagalan talaga kasi may mga kakilala din ako dito sa New Jersey na 3 to 4 months lang na-approve na yung green card nila. So, hindi ko alam and siguro talaga case-to-case basis din talaga to. Kaya gustuhin ko man na magkaroon ng trabaho dito, kailangan ko pa rin talagang hintayin yung green card. Anyway, mga sis, nagsaslice ako ngayon ng sweet potatoes kasi ibibake ko to para sa salad ni Frank. 11:25 AM na 'to at nagugutom na talaga ako kaya sabi ko magsaing muna ako habang ibibake ko 'tong, sweet potato. So, iba din talagang buhay dito sa US 'no, lahat ikaw yung gagalaw unlike diyan sa Pilipinas kapag kasama mo yung mga magulang mo, kakain ka na lang kasi nandiyan sila para sa'yo, magluluto ka, ganyan. So, nung lumipat ako dito, it's challenging talaga. Hindi naman sana naninibago kasi minsan kumikilos din naman ako sa loob ng bahay namin nung nasa Pinas ako. It's just that this is the reality at kailangan mo nang gampanan ang pagiging housewife. Ang ginagawa ko dito, nilalagyan ko ng mga panlasa yung sweet potatoes kasi mas masarap ito kapag nilagay mo sa salad.
Pagkatapos ko ngang kumain, ito namang labahan yung inatupag ko. Kahapon pa ito dito sa dryer, pero okay lang kasi tuyo na rin naman 'to at hindi 'to mamamaho mga Buti na lang talaga 'no, ganito yung washing machine dito sa Amerika. Siguro ko yung manual na washing machine 'to ay nakakapagod talaga. Buti na lang ganito yung isasalpak mo lang tapos kukunin mo yung labahan tuyo na. O 'di ba? Time check, it's already 6 p.m. at ginagawa ko yung kuko ko dito kasi ang mahal nga talaga pumunta dito sa parlor. Hindi biro dai. Magpagawa ka ng manicure and pedicure, it will cost you $150 or more than that kasi may mga tip pa dito. Dito sa America, anywhere, everywhere, basta pinagsilbihan ka, kailangan mo mag-tip. At buti na lang talaga mahilig ako sa mga ganito kasi nung nasa Pilipinas ako yung manicurista ng nanay ko. Bata pa lang yata ako nun, mahilig na talaga ako maglinis ng kuko, magtali ng buhok, ganyan. Tapos, marunong din ako mag-makeup kasi nung high school ako nagme-makeup sa mga pinsan ko. Itong nail polish set ko, nabili ko to nung February. Ayan, sa Shein ko to binili. 36 pieces to. So, nabili ko yung set na yon ng siguro mga nasa $37. Kasi lahat ng nabili ko, it cost me like $73 yun. Meron na siya, kompleto na siya itong mga lamp, meron ng mga gel, mga base coat, ganyan. Tapos yung mga, yung mga brush na yan, separate naman yan dun sa sa nail polish set. Kasi yun, model ones. Tapos yung mga ibang yan, ibang brand na yan. So, malapit na matapos yung vlog natin. Gusto ko lang magpasalamat sa aking mga supporters at walang sawang pagnood ng aking vlog. Thank you!